pag nag-ani ako, hindi maiwasan yung masusugatan, hindi maiwasan yung naapakan mo yung malalim. At kung pag-ani ko mga kapatid, habang nilagay ko yung palay, kinabukasan, sinagit ko yan dahil kalian. Pag-ani ko siya, may merong sawang sa ilalim ng palay, doon sa yung, anong tawag ko? Pupok ng ganso. Naiktilang ako, sabi ko, may ahas! Nagsimag ng kapitan yung mga kasama ko. Sino ba yung tawid? Ang laki ng ahas na nagabisi. Nasa mga 3 kilo. Mahigit. So alam yung mga kapatid, nagharamdam ng ahas na marami kami. Pero ang isa lang, lakas ng loob, isa ba ng bukod, bilang ilang milyon. Ang tawag sa Tagalog niyan, sa ganun. Pinaikot niya. Pag-ikot ang sampas. Dahil lang sa ahas. Doon ang ayang ahas. Kaya, minsan, sa ating pag-ahangin ang kaluluwa, may mga interaksyon. Nasasaktan, minsan, habang gusto ka sa kusala sa kusin. May mga sumisigaw. Huwag kayong maniwala sa mga natin. Huwag kayong maniwala dyan. Uy, minsan, mga kaya, yung talaga ang interaksyon. Hindi natin dapat mawag kailangan pahindahan yung interaksyon. Kasama pala sa iwanan. Kasama minsan na yung mga interact, sila pala ay naiisip. Kapag mahal yung naan, nasaan lang. Wala. Pilihan ang pinapahiran. Ibig natin sa Diyos ang pinapahiran. Yung pilihan. Dito ang organisasyon sinasay. Kailangan sa tuloy niya. Yung mag-isip. Kaya sabi na. Kung meron yung sa grupo. Doon na mga balita. Kita natin. Lahat sinahong pag-ibig. Ulit na talaga yung mga kapatid kailangan. Gusto ko ng bibigay, pero yung pagkain ko nung isang araw, kumain ako ng tinapay, nabali yung gusto. Kaya yung paisip ko dito, marami ako ng no? Kaya, mahirap din. So, yung mga kapatid, kaya ang Panginoon talaga, kailangan siya ang sabi natin. Hindi natin kailangan yung religion. Sa pinakaliyon ko ang tao. Kung pala-ala natin mga kapatid, saan kita mag-break, kasi may gusto ko. Kung sinabi lang sa edukasyon, grabe nito ha. Masiguro lang ito sa atin. So, alam niyo mga kapatid, bago magtapos, sabi mo sa kwento, may dalawang magkapatid. Ang sabi ng kapatid, tayo'y iniwan ng ina. So yung bunso mga kapatid ko, dahil bunso siya, andun yung kanyang pagsisikap. Sabihin natin siya na baptizing Jesus name. Nagsisipa. Pero yung panganay, siya'y pasaguliro, lahat ng bisyo, nandun sa kanya, hindi panganay. Pero mga kapatid ko, nung sinabi ng gusto, kuya, dahil wala tayong ama at ina, magkakaisa tayo. Ang sabi naman ng kuya, hayaan mo ako sa aking landas. Malaki na tayo. Pagpatuloy natin yung landas. So dahil mga kapatid ko, bilang kapatid na naalala siya, ang sabi niya, kahit pa paano kuya, mahal na mahal kita. Lagi kitang pinag-pray. So alam niyo mga kapatid, itong si kuya, pumapasok sa beer house. At ito naman si bunso, one time, nung gabi na yan, sila nanalangin bago matulog. Pagkuhan ako at maging kapatid. Bintang dumating si kapatid. Si kuya. Sabi ni kuya. Naglalantang si bunso. Sige yan! Bunso, kung sa
bukas. Si Kuya, luhod ang dugo. Sabi ni Kuya, ay Bunso, anong nangyari sa'yo, Kuya? Tulungan mo ako sapagkat ako nakapatay. Ano ba may tulong mo sa akin, Bunso? Sabi ko, Bunso, matagal ko lang sinasabi sa'yo, Kuya. Napagpasok ka, pero hindi mo ginagawa. Pero dahil mahal kita, Kuya, ngayon din, Kuya, bumalik mo ang nahin mo. Naisip ko, Kuya, hinubat niya. Para sila matulis, ang sabi niya, tumakas ka, Kuya. At ang damit na yun, nagpuro ng dugo siya ang sumuot. Nung sinuot niya, mga kapatid, siya binugtog, dinala sa warden sa mga tuwid. Pagdating doon sa warden, bakit mo pinatay? Ang sagot niya, hindi ko alam. Ngayon din, ikaw ay matilya elektrikal sa ginagawa mo. Dahil pinatay mo, hindi ko alam. Yan ang sagot niya. Pero kung may ibig siya dugo at kutsilyo hawak. So mga kapatid, sabi ng warden, ngayon, meron ka lang husga sa iyong kamatayan. Ano ang iyong hingin? Di ba meron ka lang, sir? Lahat ang hingin mo. Ang sabi niya, sir, simple lang hingin ko. Bulping ang papel. Sumagot ang warden. Ang bago ng kaligayahan ko, bulping lang ang papel. Yung mga sir, at ibigay mo sa kapatid ko. Ang sinulat niya, imbes ikaw mamatay, ako ang mamatay. Labas siya ng kapatid, mga kapatid. Nagulantang siya, pumunta doon sa kulungan. Sabi niya, kung hindi makita ko ang kuya mo. Ayaw mo siya ko. Ang sabi ng warden, hindi ko lang siya makita sapagkat siya ay patay na at siya ay nagdurusa sa ginawa kong kasalanan. Nabasa ko ang sulat mo. So alam niyo mga kapatid, siya ang nagsasabi sa kasalanan. Yung Bunso, yung nabasa natin kanina, sinulit ang sulat para sa atin na tayo magsipagpaniwala kay Hesus Kristo. Walang pinakaiba sa mintay. Pero bakit mga kapatid mo sa panahon natin ngayon? Laban noon, laban dito, nasaan ang pag-ibig? Praise God! Kanina mga kapatid mo, dahil ang pag-ibig ng ating pag-usapan, habang nagsasabi kami, alam niyo, delikado yung mga kapatid. Yung pinag-usabihan namin, mayroong original at mayroong sikanan. Nagkama sa isang bahay. Praise God! Alam niyo, pastor yan, sabi niya ba, dahil sa iyo mo. Pero hindi ako nag-judge, sabi ko lang sa kanila. Alam niyo, binitawan nilang salita na nila, nagmuha na sila sa baluhan. Kasi sinalang kami, kasama ko sa Brother Billy, si Brother Jericho. Sabi niya, Brad, kung anong plano ng Diyos sa buhay namin, kung kami magkaniwalay. Dahil sumunod na kami sa Diyos. Gagawin namin. Naawa ako kasi may mga anak din sila. Pero yung kanyang original, nandoon naghahanda ng Biblia sa akin. Saan? Kaya sabi ko kay Isis ko, sabi ko, kaya mo yun ba kung dalawa kami? Sabi niya, ay lang ko pa, makakawaya. Magdalawan mo rin dito. Praise God. So, alam niyo mga kapatid, doon sa niya may. Sabi ko, ang tao pala, nabulat sa kalutuhanan mga kapatid. Ano gagawin? Pero kung ibig niya sa Diyos, ang lahat ay kaya na kalimutan siya. Ito na nalay ko mga kapatid. Nagpapilipin ko lang ulo. Sabi ko pang patamanin mo. Gamitin mo. Sakto sa buhay. Dito sa buhay sa nagawa. Kaya pasalamat ako mga kapatid sa mga pastor. Nagpasalamat ako sa inyo na meron mga pastor sa bawang sila. Ang mayroon ng mensahe, ang pag-ibig. Huwag magipaglaban kahit kanino. Praise God.